Po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is good. So, nakikita po natin, mga kapatid, yung opportunity na binibigay ng Lord bilang po sa ating mga nakakalubusan, nakakaunawan. Pati po dun sa mga bata, sa mga anak-anak natin. So, natutuwa po tayo pag nakikita natin ang giftings po, ang skills na binigay ng Lord sa ating pong mga anak ay nagagamit po. Okay, so nakikita po natin yung future ng church. Hindi po tayo madidrain sa talento at sa giftings. Unti-unti na po silang sinasali ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, lalo na sa mga nanay, sa ating pong mga nanay, ang napakaganda po na dinadala natin ang ating po mga anak sa church. Okay? Yun po ang church po. Ang stage ng church ay isang napakalaking blessing, isang malaking avenue na binibigay ng Lord para sa ating mga anak. Hindi po lahat ng bata sa sanlibutan ay may ganitong pagkakataon. Okay? Lamang na lamang po mga Christians. Sapagkat sa atin po, nabibigyan po ng pagkakataon ng Lord na ma-exercise po, ma-practice ng mga bata pa lang ang kanila pong mga talento. Tayo lang po may ganun na consistent. Okay, every Sunday may opportunity po ang mga bata sa atin. Kaya po, kung mapapansin niyo mga kapatid, sa community po, sa school, o sa anumang larangan, pansin niyo, ito po yung boldness, yung tapang at yung kumpiyansa ng mga Christian, lalo na pagka sila po lumaki sa isang iglesia at nabibigyan sila ng pagkakataon tumayo at ma-practice po ang kanilang mga nerve. Okay, tumatatag sila, may kumpiyansa silang humarap sa mga tao. Samantalang ang mga bata na hindi po nasanay sa paglalo sa church, o kahit may mga church sila, wala naman silang ganung pagkakataong opportunity na naibibigay, makita niyo po kapos sila sa kumpiyansa. Tumapalad kayo mga magulang kung ang Lord ay ginagamit yung mga anak niyo sa pagpupuri sa Panginoon, kagaya nung kay Debbie, kagaya nung kay Nobby. Okay, natutuwa na tayo, napapapurihan pa ang Diyos, na i-exercise pa, pa-practice pa ang mga nerves ng mga bata. Isang araw, gagamitin sila ng Panginoon sa mas malakihang gawain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, huwag po tayo magsasawa na dalhin ang ating pong mga anak sa harapan ng ating Panginoon. Okay, so, ang mundo ay nagse-celebrate. And we know why. Okay? But our celebration, mga kapatid, is much, much, much deeper and higher than what this world is celebrating right now. The world called this day as Risen Sunday, Easter Sunday, Domingo de Ramos sa Latino. Sa atin, linggo ng pagkabuhay. Okay? But, ang ating pong kagalakan mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga pinagtapunan ng awa at grasya ng Diyos, pinaalam sa atin ng Lord ang katotohanan. Yun ay hindi natin naapuha o hindi natin tinrabaho, kundi yan ay biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Pinaalam niya sa atin ang katotohanan. So our celebration is not like the celebration of the world, ng mundo. Mga kapatid, ang langit ay minsan lang nagluksa. Amen? Tuwing taon-taon ba nagluluksa ang langit? Hindi po. Minsan lang nagluksa ang langit. And that was 2,000 years ago. Napakatagal na pong nagluksa ng langit. Isang beses na po yun. At di na nila babalikan yun. That is the darkest moment
sa istorya po ng sangkalangitan. Nang ang kanilang apple of the eye, the darling of heaven, the darling of all creation, died upon that ground zero, kung sasabihin natin, sa Golgotha, sa center of the earth, okay, sa Middle East, sa sentro ng kasaysayan ng tao. Minsan lang yun nangyari. And after that, pagluluksa. Pagkatapos ng pagluluksa na yung mga kapatid, hindi na binalikan pa ng langit ang malagim at karimari-maring at dramatic na kalagayan na yun. The heaven is rejoicing now. Amen? At hindi na matatapos ang rejoicing na yon ng sangkalangitan. At yun ang gusto ituro sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagluluksa tuwing mahal na araw, pag Biyernes Santo. At hindi tayo sasabog sa tuwa tuwing darating ng araw na ito ng linggo. Hindi po. For us, who really are enlightened by the truth, sana po, mga kapatid, nagkakaunawaan tayo pag sinabi natin na enlightened tayo ng truth. Sana po naiintindihan talaga natin. Or else, para lang din tayong kagaya nila. Magkaiba lang ng church, pero ganun din ang pangunawa, ganun din ang pananaw sa kung anong nangyayari. Walang pinagkaiba. Nawa mga kapatid, lubos ang ating pong pagkaunawa sa katotohanan. At we are not practicing, celebrating, commemorating the same rituals and ceremonies that the world has. Hindi po natin ginagaya. Naway nakikita sa atin ng langit na pareho ang ating pananaw sa kung paano nila nakikita ang mga nangyayari sa sanlibutan. Okay? So yun po, pag-aaralan natin ngayon mga kapatid. Pag-aaralan natin ngayon ang magnitude. Okay. Yan. Pag-aaralan natin ngayon mga kapatid, ang magnitude ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Anong importansya nito? Anong significance nito? Ano dapat ang ating pananaw, pagkaunawa patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon? The magnitude of Jesus' death and resurrection. I-skip muna tayo, mga kapatid, doon sa serye ng ating pong pag-aaral patungkol sa buhay po ni Joseph. I-skip natin para bigyan po natin ng pagkakataon ang malalim na pagpapaliwanag. Ano ba talaga ang nangyari noong mga panahon na yon? Anong mga kaganapan? Anong implikasyon nito? Anong kapangyarihan ang meron ngayon dahil sa nangyari 2,000 taon na ang nakakaraan? That was AD 33. It may not be exact, pero yun ang tinatanggap natin. AD 33. The year of the Lord, 33. Yun ang panahon na yon. When God finally fulfilled the culmination of all His promises in the life, in the death, and in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Okay? Culmination ng redemptive plan ng Diyos. Nung mangyari yon mga kapatid, pag-aaralan natin yung sinabi ng Panginoon na it is finished. Naganap na. Natapos na. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? That word, finished, that word is the proclamation of God's power and provision that we can enjoy mula nung panahon na yon hanggang sa buhay na walang hanggan. Okay? Hindi na masisira pa ang
kapangyarihan ng proklamasyon ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So ang ating teksto, ngayon mga kapatid, gagamitin natin ang aklat ng Juan, John chapter 19, verses 28 to 30, yun yung death ni Jesus Christ. And then, John chapter 20, verses 1 to 17. Basahin natin ng mabilis and then i-expose natin kung anong ibig sabihin ng mga nakatitik o nakasulat dito sa salita ng ating Diyos. Okay, the magnitude of Jesus' death and resurrection. John chapter 19, verses 28 to 30. And chapter 20, verses 1 to 17. Let us read. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of a hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Okay? We all know that during those times when Jesus was crucified, sa panahon na yon, meron tayong laging naririnig na words of Jesus. Ilan siya? 7. Tawag doon is 7 last words. 7 de palabras ang tawag ng mga Latino. Okay? 7 yun. But then, yung pitong words na yun, mga kapatid, yung 7 mga salita na yun, hindi natin makikita sa isang aklat ng gospel. Ilang aklat ang gospel? 4. Matthew, Mark, Luke, and John. Yan ang gospel. So yung gospel, doon nakasulat lahat ng sinabi ni Jesus Christ. Yun yung buhay ni Jesus Christ. Okay? So, yung last 7 words of Jesus Christ ay hindi lang nakasulat sa isang gospel. Nahati siya sa lahat ng gospels na yon. Merong mga gospels na merong pare-pareho at may gospel na nandun yung salita pero hindi mo ito makikita sa ibang mga gospel. Okay? And so, ito pong mga salita na ito ay makikita natin, kung dalawang binasa natin, ay makikita natin sa John. I am thirsty and it is finished or finished. Okay? I am thirsty, ito po yung ikalimang wika ng Panginoon. At yung it is finished, ito yung pang-anim niyang salita. O young people, kailangan yung maunawa, mga kapatid, mga anak, yung last word, 7 last word ni Jesus. Dahil napakainam ng implikasyon nun, importansya pagka ating pong sa ulado, nauunawaan. So, i-highlight muna natin yung 7 words. Number 1 word is, Father, forgive them, they know not what they are doing. Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sinabi po ito ni Jesus Christ nung hindi pa siya nililit sa krus. Okay? Kasi bago ilip sa krus si Jesus Christ, kailangan muna siyang ipako sa ibaba. So habang ipinapako ang mga kamay ni Jesus Christ, ang kanyang mga wrist at ang pinagsama niyang paa, habang pinapako sa kanyang matinding sakit, hindi niya inintindi ang sakit na nararamdaman niya at sinabi niya, Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa. They know not what they are doing. Now, nung itinaas na siya, ni-raise na ang kanyang cross at nandun na siya, meron siyang 2 katabi, left and right. Okay? Yung 2 kriminal. Tinangalanan nito ng mundo, si Dimas at si Estas. Of which hindi natin ito makikita sa Bible. Okay? Kaya huwag tayong makikiisa na ang pinakon sa krus ng mga kriminal, ang pangalan niya ay si Dimas at si Estas. No, wala pong nakasulat sa Bible. No. I don't know how they came up with the names of these 2 criminals, pero wala po yun sa Bible. Ang nandun, 2 kriminal.
Okay? At isa doon ay naniwala kay Yesu Kristo. Kaya naman, yun ang pangalawang salita ni Jesus Christ. Nung ibinigay ng isang kriminal ang pagtitiwala niya kay Kristo, sabi ni Jesus Christ sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Ngayon, ang papasok na tanong sa inyo doon is, ay di, meron na palang nandun sa langit. Di ba? Pinag-aaralan kasi natin. Wala pa. Pero sabi ni Jesus Christ, "Today, I will bring you, or you will be with me in paradise." Okay, hindi po langit ang pinag-uusapan noon. Paradise. Okay, hindi yun yung abode ng Lord. Hindi, paradise. Ipagsasama kita. Hindi ko alam kung saan yon, pero yun ang sinabi ni Jesus Christ. Okay? And then, habang nandun siya sa krus ng Kalbaryo, habang nahihirapan, meron dong nakabantay sa kanyang nag-iisang ilan yung disciple niya? 12. Pero merong isang nakakasunod sa kanya ng maayos, na hindi siya iniiwanan. Sino siya? Si John. Ang tawag sa kanya, John the Beloved. Kasama ni John the Beloved ang kanyang mga magulang at ang mga Marias. Si Mary Magdalene, si Mary, at yung kapatid niya, nandun sila. Ngayon, habang nakikita ni Jesus Christ, habang nahihirapan siya, inalala pa rin niya ang kalagayan ng kanyang magulang at isinaayos niya bago siya nawala. Okay? Kaya sinabi niya habang nakabayubay siya sa krus, in the presence of his mother and his beloved disciple, he said, "Woman," hindi pala siya makakaturo, "Here is your son," pertaining to John. And then saying to his disciple, "Here is your mother." Okay? Yun yung pangatlo. Pangatlong salita ni Jesus Christ. And then, sa panahong, alam natin ang experience sa cross ni Jesus Christ is pagkawala din o pagtalikod sa kanya ng kanyang ama. Okay? Mamaya tatalakayin natin ang mas malalim na kaugnayan. So tinalikuran siya ng kanyang ama at naramdaman ni Jesus Christ na wala ang presensya ng ama for that particular moment. It was necessary na talikuran siya ng kanyang ama para i-exact ng ama ang demand ng paglupig sa kasalanan. Mai-pour out lahat ng wrath o quote ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng katawan ni Jesus Christ. Knowing that, experiencing that, Jesus cried in a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Bakit mo ko tinalikuran? Bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko kinalimutan? Sapagkat ramdam niya na tinalikuran siya ng kanyang ama sa pagkakataon na yon. Eloi, Eloi, lama sabachthani, sabi ni Jesus Christ. And then, yun yung pangapat. And then, yung panglimang words, knowing that everything is finished, Jesus asked for a drink. I am thirsty. Sabi niya, yan ang nabasa natin kanina. I am thirsty. May implikasyon yan na ipapaliwanag natin kanina. Yun ang panglima. And then, pang-anim na salita. After he received the drink, that very bitter drink, Jesus said in a loud voice, "Finished!" Tapos na! Ganap na! Pang-anim. And then bago siya managutan ng hininga, bago yumukyok ang kanyang ulo, sinabi niya at kinumit niya ang kanyang spirit, "Father, into thy hands I commit my spirit." And he bowed down his head. Okay, yun ang pitong wika na dapat alam natin kung anong implikasyon. Yung preparasyon ng Panginoon bago po siya mamatay. Ngayon, magtataka kayo na ang Panginoong Jesucristo, bago siya lagutan ng hininga, sinabi na niya kaagad na tapos na. Okay? Hindi niya ito sinabi nung siya ay muling nabuhay. Sinabi niya ito nung siya ay mamamatay pa lang. Naganap na. Tapos na. Okay?
Yan po yung sinasabi dito sa chapter 19 verses 28 to 29. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of a hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. I am thirsty. Saan nauuhaw ang Panginoon natin, mga kapatid? When Jesus said, I am thirsty, He meant He was thirsty. Number one, He was thirsty physically. Number two, He was thirsty emotionally. Number three, He was thirsty spiritually. Totoong nararanasan ni Jesucristo ang lahat na yon. Physically, He was thirsty bodily, physically, because, mga kapatid, listen very carefully. Nauuhaw talaga siya physically. Bakit? Totoo ang nangyayari sa kanya. Habang nakabayubay siya sa cross, nadidrain ang lahat ng fluid ng kanyang katawan, dugo at tubig. Totoong nadidehydrate ang Panginoon at makakaramdam talaga siya ng pagkauhaw, physically. Okay? Hindi niya dinadaya at hindi niya minamagic ang pagkakataon na yon. Nararamdaman talaga niyang unti-unti siyang namamatay at nauubos ang fluid ng kanyang katawan. And so yun ang unang ibig sabihin ng sinabi niya, I am thirsty. Because He really was thirsty physically. Okay? Number two, He was thirsty emotionally. His soul was thirsty. Saan? Saan siya nauuhaw? Jesus was longing for the love and, nandito ba? Ayan. Eto. Jesus was longing for the love and appreciation and adoration of His lost creation. Okay, remember. Dati, si Adan at ang Panginoon ay nabubuhay sa magandang relationship sa Garden of Eden. That was a very beautiful, very wonderful experience of a relationship. Nabubuhay sila magkasama ng Panginoon at ng creation ni Adan. But then, pumasok ang kasalanan at nagsimulang lumayo ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Naputol na ang relationship na yun. So, the second thirst, meaning ng thirst, ng pagkauhaw na sinasabi dito mga kapatid is, our Lord Jesus Christ is really thirsty for that fellowship with His creation. Gusto niyang maibalik yun. Okay? Gusto niyang ma-quench ang thirst na yon, kaya pumayag siya, mga kapatid, sa isang misyon na alam niyang ikamamatay niya. To quench that thirst. Kung hindi niya gagawin yung misyon na yon, hindi kailanman maaampat ang kanyang, listen very carefully, ang kanyang pagka-thirsty sa fellowship sa tao. Sapagkat mababalik lang ang fellowship niya sa kanyang creation, mga kapatid, kung gagampanan ni Jesus Christ ang kanyang misyon dito sa lupa. Ang kamatayan na yan. I am thirsty with all the souls. I am longing for the souls, for the fellowship, for their adoration, for their appreciation, for their love na maibalik. Okay? And then lastly, thirsty for what? Thirsty spiritually. Okay? Nasabi natin kanina mga kapatid, Jesus Christ is enjoying for all eternity His fellowship with the triune God.
with His Father and with the Holy Spirit. Meron silang ganong fellowship na nai-enjoy for all eternity. At ang katotohanan, mga kapatid, yung kaligayahang nararamdaman nila ay sapat, ganap, at hindi sila mangangailangan ng iba pang outside fellowship, outside relationship. Sila ay satisfied doon sa fellowship na yun. That is very true. Hindi na tayo kailangan. But they decided to join us with that fellowship. That's why it is the grace of God, kaawaan, kabutihang loob nila sa atin na isama tayo sa fellowship na yun. So Jesus Christ is enjoying that fellowship with His Father for all eternity. But for a necessary moment, necessary darkness in His life, kailangang talikuran siya ng kanyang Ama. Kailangang awatin pansumandali ang masayang fellowship na yon. At kaawayin siya. Okay? Yun yung term. At gawin siyang kaaway ng Ama for that specific moment of His life, 2,000 years ago. Mamaya, papaliwanag pa natin ng mabuti. At nung dumating yung moment na yun, mga kapatid, yung moment ng darkness na yun, na tumalikod sa kanya ang kanyang Ama, naramdaman ni Jesus Christ yun. At sinabi niya, I am thirsty. I am thirsty spiritually. I am longing for that relationship with my Father. My God, why thou hast forsaken me? Nasaan ka, O Diyos ko? Kung mapapansin niyo, ang tawag niya doon ay hindi Ama, kundi Diyos. Okay? Hindi Ama. Nawala yung relationship ng Father and Son. For that very necessary particular moment of our life. Necessary yun para makinabang tayong lahat ngayon. Pakinggan yung mabuti, mga kapatid. Because that is your life. That is your joy. That is your confidence. Pag naunawaan yung mabuti, that is your confidence. At kailangan niyo yun para magtagumpay kayo sa sanlibutan ito. Yung katotohanan, yung kaunawaan doon. Spiritually, because Jesus is longing for that fellowship with His Father. That was for a necessary moment was cut off from Him for the completion of His mission. Okay, and then when he had received the drink, nung na-receive na niya yung mapait na drink na yun, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished! Tapos na! Naganap na!" After Jesus received the bitter wine of God's wrath, o yung poot ng Diyos. Bakit na poot ang Diyos? Para sa kasalanan ng sanlibutan. Okay? Na hindi natin mababayaran. Contemplate on that truth, mga kapatid. Ang poot ng Diyos, ang pinaghuhugutan, pinanggagalingan ng poot ng Diyos, ay ang ating mga kasalanan, na kailanman ay hindi natin maaampa. Okay? Ano man ang gawin natin sa harapan ng Diyos? Ituturing lang ng Diyos na, sabi ng Isaiah, maruming basahan. Ano man ang pambayad natin na inaakala natin maibabayad natin para mabawasan man lang ang ating kasalanan, itinuturing ng Diyos na maruming basahan lamang. Ang ibig sabihin, mga kapatid, imagine, mula sa kasalanan ni Adan, all the way down, nung hindi pa nangyayari ang Calvary, nung hindi pa dumarating ang AD 33, lahat ng kasalanan mula kay Adan, lahat ng kasalanan all the way from that day sa Golgotha, sa Calvary, nung hindi pa tinatapos ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang misyon, nagpa-pile up lang. Okay? Kumbaga sa lista sa tindahan, lista lang ng lista sa'yo ng utang mo, hindi ka naman
Nagbabayad. O, gano'n ka nakahaba ang listahan mo? Okay? Walang kabayaran ang kasalanan, mga kapatid. Ganon katindi. Ganon karami. Ganon ang magnitude. Ganon ang halaga ng ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nang nakakaraan. Okay? When He said, "It is finished," in a loud voice, "It is finished," binayaran niya lahat. Tinapos niya lahat ng problema natin. At walang nakagawa nun, walang makakagawa nun, walang sino bang makakagawa nun pa sa darating. Kundi, ang ginawa ng Diyos na naganap na, tinapos na, 2,000 taon na ang nakakaraan sa krus ng Kalbaryo. It is already finished. Now, sa ibang salin, ang binabasa kasi natin dito is Book of John. Kung titignan nyo yung the same scenario sa ibang gospel, merong mga nangyari. Okay? Nung tinapos na ng Lord ang kanyang gawain, merong mga nangyari sa kapaligiran nung pagkakataon na yun. When Jesus cried out in a loud voice, "Finished! It is finished!" May nangyari, may nakikita, nakaganapan sa environment. Ano-ano ito? Number 1, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Number 2, the earth shook and the rock split. Yung kinakanta natin kanina, yes, yung kinanta natin kanina sa worship natin. Ano yan? The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now that, where is your sting? Mamaya natin pag-aralan yan. The curtain of the temple was torn into from top to bottom. The earth shook and the rock split. Darkness came over the whole land from 6th hour to 9th hour, about 3 hours darkness. The sun stopped shining and the place was enveloped by darkness. Okay. Talakayan muna natin, mga kapatid. Kasi mainam na madakot natin lahat ng impormasyon para ma-imagine natin, maunawaan natin mabuti ano-ano yung nangyayari na yan. May mga binabanggit kasi dito ng mga 3rd hour, 6th hour, 9th hour. Yung atin pong pagbilang ng araw, mga kapatid, yung present na pagbilang natin ng araw ay kaiba sa pagbilang po ng mga Hudyo. Okay? Para makita natin, ano ba talaga yung Sabat? Kasi di ba, yan ang pang-ilang commandment yon, young people? Remember the Sabbath and keep it holy. Pang-ilang commandment. Pang-4, okay, remember the Sabbath and keep it holy. The 4th commandment. Okay, kailan ba talaga yung Sabbath? Kung pinag-uutos ng Diyos na ang ating pagsamba ay dapat i-practice natin every Sabbath, kailan ba talaga yung Sabbath? So para malaman natin yung eksaktong araw ng Sabat, kukunin natin paano ba binibilang ng mga Hudyo ang kanilang araw. Ang bilang nila is 1st hour, 2nd hour, 3rd hour, 4th hour. Okay. But ang kanilang alas 12, sa atin kasi, ang bilang natin ng isang araw, 12 a.m. to 12 a.m. Tama ba? 12 a.m. to 12 a.m. That makes 24 hours. Hating gabi ang bilang natin. 12 a.m. to 12 a.m. Pag nag-abot na yun, that is 24 hours. Sa mga Hudyo, mga kapatid, ang bilang nila ng araw is
sundown to sundown. Meaning, kung nandun kayo sa Pag-asa, tinitingnan niyo yung sunset, okay, at sunrise. Ngayon, ang bilang ng mga Hudyo is from sunset to sunset. Kailan nangyayari yun? Madalas, 6:00 ng hapon. Okay. Kaya ang Sabat, mga kapatid, binibilang ng mga Hudyo ang Sabat from sundown to sundown, meaning Biyernes, sunset ng Biyernes, papunta sa sunset ng Sabado. Okay? Kaya ang Sabat sa kanila, nagsisimula sa Biyernes ng 6:00 hanggang Sabado ng 6:00 ng hapon. Okay? Kailangan natin yon para makita natin kailan ba, anong oras ba namatay si Jesus Christ. Kasi hindi pa nag-uusapan doon yung ating oras. Okay, sinimulang ipako ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sa ika-3rd hour. Okay? Pinako ang ating Panginoong Jesucristo sa 3rd hour kung tawagin ng mga Hudyo. Ang 3rd hour ng mga Hudyo is 9 a.m. 9:00 pa lang ng umaga, ipinako na sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. So imagine that. Ang ating Panginoong Jesucristo ay napako na sa krus 9:00 pa lang ng umaga. Kailan siya namatay? Ninth hour, sabi ng Biblia. Pinako siya 3rd hour, 9:00 ng umaga, namatay siya ninth hour. Ang 9th hour, mga kapatid, ay katumbas sa atin ngayon ng 3:00 ng hapon. Meaning, ilang oras siyang nakapako sa krus. From 9 a.m. to 3 p.m., ilang oras yun? 6. 6 hours nakapako ang Panginoong Jesucristo. Sinong hindi mamamatay sa ganung kalagayan? Okay? Na-extract lahat, na-drain lahat ng kanyang dugo at ng kanyang fluid dahil umaagos yun for about 6 hours. Kapatid, ganun kanyang minahal. Kailangan mong makita yung maramdaman, kapatid, na bayubay sa krus ang Panginoon. Tiniis niya. Hindi siya nakatali. No! Ang nagbibitbit sa kanya ay pako. Unti-unting umuusad yung pako at pinupunit ang lahat ng kalamnan niya. Ganun siya nagtitiis. Hindi 1 oras, 6 na oras, mga kapatid. 6 na oras pinagtiisan ng Lord habang siya'y unti-unti namamatay. At ang nasa isip niya is, Father, forgive them. They know not what they are doing. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman, hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa. And so, my dear brethren, pinauulit-ulit natin ngayon. Pinagtsatsagaan tayo ng Panginoon. Kinukulit tayo. Pinapakialaman tayo. Para naman magkatotoo ang kanyang dalangin na sa ngayon ay maintindihan na natin sapagkat ito'y hindi naiintindihan ng mga tao noon. Okay? So, kailan naman, mga kapatid, kung bibilangin natin, ilang araw ba talaga ang nilagi ng Panginoon sa tomb o sa tawag dito, sa libingan? Kasi sabi niya, meron kasing isang instance sa John, sabi doon ng ating Panginoon, nung nagalit siya, dahil nagtitinda ng kung ano-ano, ginagawang komersyo, negosyo ng mga tao, ang kanyang tahanan, nagalit siya. Pinalis niya lahat yun. Tinaog niya yung mga tax, yung mga tawag yan, yung mga money changer, yung bilihan ng mga doves, ng mga sacrifices ko. Tinaog niya. Nung magalit siya, nagalit din sa kanya.
Kaninong authority ang meron ka? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Tinanong ng Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, sagot niya, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. I will raise it up again. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up again. Wasakin niyo ang templo na ito at sa loob ng 3 araw, itatayo ko itong muli. Okay? But Jesus was pertaining to His death and His resurrection. Okay? Nga lang, meron mga nagsasabi, hindi naman talaga 3 araw hindi naman talaga 3 araw na bumangon si Jesus Christ mula sa kamatayan. Tingnan natin nga kung hindi nga. Kasi ang isip natin, nandun tayo sa oras natin. Okay, kailan namatay si Jesus Christ? Biyernes, alas 3 ng hapon. Okay, kailan magto 24 hours yun? Sabado, alas 3 ng hapon. Kailan magpo 48 hours yun? Linggo, alas 3 ng hapon. Ang problema, nabuhay na si Jesus Christ ng linggo ng alas 6 ng umaga. Okay? To make it a full 3 days, we must have complete 24 hours. That makes how many hours? 3 times 24. 72 hours. Okay? Si Jesus Christ, nabuhay na siya, 40 hours pa lang ang nagdadaan. Okay? Kasi Sunday, first hour, sabi daw. Nabuhay si Jesus Christ, Sunday, first hour. Ibig sabihin, from 6 a.m. to 7 a.m. Nabuhay na si Jesus Christ. Ibig sabihin, kung Biyernes alas 3 siya namatay, ang 24 nun is Sabado alas 3 ng hapon. Mula alas 3 ng hapon ng Sabado hanggang alas 3 ng madaling araw ng linggo, ilang oras? 12. Okay? 12 plus 24. 36. Okay. Alas 6 siya nabuhay. Alas 6 siya nabuhay. So bilang tayo mula sa alas 3 ng madaling araw. 4, 5, 6, 7. 6 to 7. Okay. Ilan ang nadagdag sa 36? 4. That makes 40 hours na buhay na si Jesus Christ. Kung tutusin, hindi pa siya nakadalawang araw sa bibig niya. Okay? Paano magiging makatotohanan ang sinabi ni Jesus na, destroy this temple and I will rebuild it. And I will raise it up in 3 days. Okay. Ganito mga kapatid ang exposition. Ang sinabi ni Jesus Christ is, I will raise it up in 3 days. Ibig sabihin, sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, hindi matatapos ang 3 araw, kaya ko itong i-rebuild. Okay? Kaya yung pangalawang araw ay pasok sa loob ng 3 araw. Yun ang isang explanation. And then, isa pang explanation. Kung titignan natin yung pagbilang ng mga Hudyo, ganito sila magbilang. Okay? Sinabi natin kanina, from sunset to sunset. From sundown to sundown. Kailan nagsisimula ang araw nila? Kailan nagsisimula? Alas 6 ng hapon. Namatay si Jesus Christ, Friday, anong oras? Alas 3. O, hindi pa siya pumupunta sa unang araw ng Saturday. Okay? O ng Friday. Wala pa siya. So, ang first day ni Jesus Christ is, nung mamatay siya alas 3, pasok ito dun sa unang araw na Thursday, 6 p.m., papunta sa Friday, 6 p.m. Pasok na yung unang araw ni Jesus kung bibilangan ito ng Hudyo. Okay, nagigets mo na, nasusundan mo natin. 6 p.m. ng Thursday hanggang 6 p.m. ng Saturday, si Jesus Christ nandun sa loob na yun, nung kamatayan niya, 3 p.m. ng Friday. That is the first day. And then nung nilibing si Jesus Christ, nabuo niya yung full day ng Sabbath.
Okay? From 3 p.m. Friday hanggang sa puro Sabat, 6 p.m. to 6 p.m. ng Saturday, napuno niya yung isang araw ng Sabat. Hindi pa pumapasok yung third day. Okay? Dahil ang third day, 6 p.m. ng Saturday at 6 p.m. ng Sunday. So, ang bilang ng mga Hudyo, Friday, and then Sabbath, Saturday, and then Thursday, Sunday. Kaya 3 days sa kostumbre ng mga Hudyo. Nag-gets po ba natin? Okay, yun po ang kapaliwanag. Kasi maraming mag-undermine ng ating pananampalataya. At kukuha sila ng kung anong butas doon sa ating paniniwalaan. Kailangan alam nyo kung paano sila ika-counter sa pamamagitan ng ganung mga explanation. Okay. So after Jesus received the bitter wine of God's wrath for the sin of mankind, He said in a loud voice, "Finished." The curtain of the temple was torn into from top to bottom. Yun ang unang pinakitang larawan ng kamatayan ni Jesus Christ. Ano ang kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus Christ? Ang figuratively pinakita doon, yung humaharang sa most holy place, saka sa mga tao na hindi makapasok sa loob ng dakong kabanal-banalan, is yung curtain na yun. Hindi basta-basta pwedeng pumasok ang sinumang Israelita o sinumang Hudyo doon sa most holy place ng templo. Para makapasok sila doon, kailangan nilang meron silang dalang sacrifice. At ang sacrifice nila, kailangan bit-bit ng kanilang high priest. Okay? Hindi pwede yung mga taong sinner doon. Representative niya, yung kanilang high priest, yung dakilang saserdote nila, pinakamataas na saserdote, kasama ng inaalay nilang sacrifice na dugo. Pinag-aralan natin yan dati. So, kailanman, merong hadlang sa makasalanang tao at sa banal ng Diyos. At hindi basta-basta makakalapit ang makasalanang tao sa Diyos. But remember, ano ang misyon ni Jesus Christ? Paglalapitin niya ang banal na Diyos at ang makasalanang tao, i-reunite niya ang kanilang relationship. So that picture of the curtain in the most holy place being torn down from top to bottom, binukas na, ang ibig sabihin, ang kamatayan ni Jesucristo ay nagsilbing daan para magkaroon na tayo ng diretsong access sa trono ng Diyos. You no longer need any rituals, ceremonies, sacrifices for you to approach the throne of God. You need only the finished work of our Lord Jesus Christ. Nung sinabi niya, it is finished, pinapos na niya ang humahadla sa makasalanang tao at sa Diyos. We can now approach the throne of grace personally and with boldness and confidence. Okay? You only need the finished work of our Lord Jesus Christ. Yan po yung meaning ng winahak na ng Diyos ang humahadlang na kortina sa most holy place. And makikita nyo, ang pagkawasak ng kortina na yun, mga kapatid, hindi mula sa baba, paakyat. Okay? Ang sabi doon, nawasak ang kortina from top to bottom. Hindi from bottom to top. Ibig sabihin, ang gumawa, naging posible ang lahat ng yon, hindi dahil sa ginawa ng nasa baba. Sino yung nasa baba? Tayo. Hindi tayo ang naglapit, ang nagsaayos ng relationship natin sa Diyos. Hindi tayo ang nagwasak. Sino nagwasak? From top to bottom. Sinong nasa itaas? Ang Diyos. Our salvation is only by the grace of our God.
Hindi sa'yo. Wala kang ipagmamalaki. It's only by grace. Nothing to boast about. Okay? It's only through the blood, through the finished work of our Lord Jesus Christ. The earth shook and the rocks split. Anong nangyari sa mundo? Nung namamatay ang Panginoong Jesucristo, trembling ang mundo, ang earth. Nag-earthquake, trembling. Meaning, mga kapatid, the one who died upon that cross of Calvary was no ordinary man. Hindi ordinaryo yung namamatay sa krus. Nagre-react ang creation. Nagdadalamhati ang creation. The one who died was no ordinary man, but the darling of all creation. The darling of the entire heaven. He is the one dying upon the cross, is the center of everything, dying at the center of human history, dying at the center of the planet Earth. Anong sentro ng planet Earth, mga kapatid? The Middle East. Okay? Ang ground zero natin is Golgotha, where Jesus Christ was crucified 2,000 years ago. That is the ground zero of all human history. Kaya ang taon natin yan binibilang the day of the Lord. Okay? Yung 2024 na yan, practically, ay edad o mga araw ng ating Panginoong Jesucristo. 2024. Lagi ko sinasabi sa atin mga kapatid, our salvation was done 2,000 years ago. Kapag binilang niyo ang taon natin yan, nandun tayo, 2024. Okay. Darkness came over the whole land from 6th hour to 9th hour. Sabihin, kung pinako si Jesus sa krus, anong oras? 3rd hour. Alas 9 ng umaga, nakapako na si Jesus Christ. And then, nung dumating yung 6th hour, ibig sabihin, alauna, o alas 12, noon, 12 noon, alas 12 ng umaga, katirikan sana ng araw yan, imposible sa pagkakataon na yun, mga kapatid, biglang dumilim ang kapaligiran. Pusikit na kadiliman. Tatandaan niyo nung Wednesday, nandito nung Wednesday ang mga praise and worship. Bigla na lang dumilim, nawala ng kuryente. Biglang parang nakita ko yung langit, parang galit na galit. And then nagputukan yung mga kuryente sa sa bantan. Nakita ko sa Facebook. Nagputukan. So, yung panahon na yun, nung ang ating Panginoon ay namamatay sa krus ng Kalbaryo, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, 3 hours, pusikit na kadiliman ang nasa kapaligiran nila. Madilim na madilim. Ano ibig sabihin? The sun stopped shining and the place was enveloped by darkness. Matinding darkness. Ano ibig sabihin nung darkness na yon? Complete darkness means God's absence. Okay? Sino ang Diyos? Light. When there is light, there is no darkness. Complete darkness meaning absence of God. Bakit absent siya nun? Di ba sinasabi natin dito kanina when Jesus said, my God, why thou hast forsaken me?
Tinalikuran siya ng Diyos ng pagkakataon na yun. Okay? For 3 hours. Complete darkness means God's absence. And God's wrath for all sins was in full discharge. Kumbaga, yung poot ng Diyos ay nandyan naghihintay. Parang isang buhos ng malakas na ulan, kagaya na nangyari noong Miyerkules, na ibubuhos na lahat. Nag-iipon muna siya ng galit. At maya-maya ibubuhos na lahat. Yung galit na yon. Kanino niya ibubuhos? Sa atin ba? God's wrath for all sins was ready to unleash. Iniipon-ipon niya 3 oras na darkness. Kanina niya ibubuhos, mga kapatid, yung galit na yun? Sa'yo ba? Sa'yo ba, kapatid? Kanino ibubuhos ng Ama, ng Diyos, ang galit na yon dahil sa kasalanan? Remember, our sins ay nakapile up, walang nababayaran. Dami-dami. Laki ng puot ng Diyos at walang nababayaran sa mga kasalanan natin. Yung lubusang puot ng Diyos ay kailangang ibuhos. At hindi ikaw ang tumanggap ng puot na yon. You must understand that. You must appreciate that. You must see that. You must be enlightened with the truth. Hindi ikaw ang nag-receive. Jesus received and carried them all. Lahat ng puot, lahat ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Sa panahon na yan ay tinanggap lahat ni Jesucristo. Lahat ng puot na yon. Jesus received and carried them all, crucifying everything to the cross with Him. Kasabay niyang pinapako sa krus ang lahat ng bigat ng kasalanan mo, kapatid. Pinako sa krus ng Kalbaryo at hindi makakapalag doon, hindi makakawala ang kasalanan na yon hanggat hindi naiiksak at hanggat hindi namamatay ang kasalanan na yon. God made Him who had no sin to be what? Sin for you, for me, so that through Him, you might become the righteousness of God. Para matamasa mo ang bagay na hindi mo naman deserve. Para matamasa mo ang langit na hindi mo naman deserve, na hindi naman deserve ni Pastor Doy. Para matamasa ni Pastor Doy ang langit na hindi naman niya pinagtrabahuan at hindi naman niya deserve. Kailangang mangyari kay Jesus ang kamatayan na hindi naman niya deserve. You get what you do not deserve because Jesus got what He did not deserve. Jesus Christ categorically tasted hell in 3 hours for us. So we could really taste and enjoy heaven with Him for all eternity. Pagkatapos ng tinapos na gawain ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid, remember this word. Ang tao, mapupunta sa langit or mapupunta sa impyerno,
hindi na dahil sa ginawa niya. Remember that word. Pagkatapos ng finished work of Christ upon that cross of Calvary 2,000 years ago, ang tao mapupunta sa langit or mapupunta sa impyerno, hindi na dahil sa ginawa niya. If you will read John 3:16 to 18, a very famous verse, you will read. John chapter 3, verse 16 to 18. Sundan nyo na lamang ako. Focus. Huwag nyo lang buklatin. Meron tayong recordings. Focus. Listen very carefully. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, take note, believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Now, highlight this verse 18. Pag-aralan niyong mabuti, nilay-nilayin niyo. Whoever believes in Him, in what He has done at that cross of Calvary, in His finished work, whoever believes in Him is not condemned. Paano ka hindi humusgahan? Anong gagawin mo? Believe. 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 But whoever does not believe stands condemned already. Paano kayo condemn? If you do not believe. Ano ibig sabihin? The antidote for sin was already given to us. Itinaas na si Jesus, kagaya ng tinaas ni Moses ang ahas sa ilang. The antidote of sin. Huhusgahan ka, kapatid, sa pamamagitan ng paniniwala mo at hindi mo paniniwala sa ginawa ng Diyos para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. No longer what you have done. You can go to heaven not because of what you have done, but because of Jesus has done. If you believe that. You will go to hell not because of anything you have done, but because you do not believe that He is your Savior and your antidote. Nakakaintindihan, mga kapatid? Nakakaintindihan ba tayo? Sinong tinitignan ng langit? Si Yeso Kristo. At ang paniniwala mo sa Kanya. Okay? And then His resurrection. We will close with this one. Verse 1 to 17. We will not read anymore. Chapter 20, verse 1 to 17. We will just expose all those verses na binasa natin kanina. Verses 1 to 17. His resurrection. Ano naman ang magnitude ng resurrection? His resurrection, my dear brethren, means His sacrificial death was accepted. Nandiyan ba? Nandiyan? Ayan. His resurrection means His sacrificial death was accepted. Okay, ganito yan, mga kapatid. Kahit na namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, pero sa loob naman ng ilang taon si Jesus Christ nang mamatay siya? 33 years. Ganito yan, mga kapatid. Hindi lang basta namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo and then saved na tayong lahat. Ganito, mga kapatid. Bago mamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, for 33 years of His life in this planet Earth,
Jesus Christ must be blameless. Okay? Yung sacrifice na hinihingi ng Old Testament, anong hinihingi sa mga tupa? Blameless. Walang kapintasan. Hindi ka pwedeng mag-sacrifice sa Old Testament ng tupa na may kapintasan. Okay? Or else, hindi tatanggapin sa Holy of Holies. Mamamatay ang sacerdote maghahati doon. Kung may kapintasan na sacrifice ang dadalhin. Okay. Jesus Christ must live His entire life, all those 33 years of existence in this planet Earth, na hindi siya nagkakamali at nagkakasala. Isang pagkakamali ni Jesus Christ will make Him not acceptable bilang isang sakripisyo para sa lahat ng natambak na makasalanan natin. Okay? Isang pagkakamali lang ni Jesus Christ. Meaning, our Lord Jesus Christ not just sacrificed His life, not just died upon the cross of Calvary, not just poured down His blood for us. Jesus, before that, has to live a very, 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 very blameless life without sin. Okay? Para maging karapat-dapat siya patayin sa krus ng Kalbaryo, kailangan hindi siya magkasala. Okay? And that's why Jesus' sacrifice upon that cross, when He died, was accepted. And the sign that it was accepted was Jesus was resurrected. Binuhay siyang muli ng Diyos Ama. Okay? It was what Jesus has done. The finished work of Jesus Christ. It was a job well done. A masterpiece. A work of perfection para sa iyo. Ginawa lahat ng Lord yun. Hindi siya nagkasala, naging blameless siya at namatay siya para sa iyo. Para makarating ka sa langit. Sana nararamdaman natin yun. Sana nauunawaan natin yun. Yung magnitude ng kung anong ginawang biyaya, binigay na biyaya sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay at ng kamatayan at ng muling pagkabuhay na ating Panginoong Jesucristo. A once and for all, never to be repeated, never to be repealed, never to be replaced sacrifice that has authority and power that can be enforced from that day sa panahon ng kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo hanggang sa walang hanggan. And that's why we are not celebrating anymore the death, the resurrection, and everything every year. Because every day is resurrected day of our Lord that we can enjoy all throughout eternity. Now, this is your take home. When Jesus said, the magnitude of Christ's death and resurrection. When Jesus said 2,000 years ago at the cross of Calvary, the word, "It is finished," it means heaven's proclamation of power and providence has been enforced and can be enjoyed from that day on to eternity. The gift of grace and mercy is still being offered today. Sabihin mo sa kapatid mo, sabihin mo sa nanay mo, sabihin mo sa kaibigan mo, is still offered today. Grab it. It is absolutely yours to be enjoyed for all eternity. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pasalamat po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. O aming amang dakila, napakabuti mo po sa amin. Hindi ka nagkukulang. Inihanda mo ang lahat. Ang hinihingi mo sa amin ay aming lubusang paniniwala, pagsampalataya, at pagtanggap na ikaw lang ang nag-iisa naming kailangan. Salamat, Panginoon, sa iyong pangungulit. Salamat sa iyong pakikialam sa aming mga buhay. Narito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Lord, kami po ay sa iyo. Gamitin mo po kami para sa iyong kaluwalhatian. Tinataas po namin ang aming pasasalamat, ang aming papuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Ay po natin tumayo.